Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yun, yan, minsan Yun, so magandang hapon po sa inyong lahat. Yun. So welcome po ngayon sa aming episode sa The Big V, dito po sa Radyo Pilipinas. Siyempre, andito po ako ngayon, ang inyong lingkod, si Takero Miyamoto. At siyempre si Insan Mike. Opo, ako po yun. So, wala pa po yung ating mga kasama, gawa ng umuulan at na traffic. Parating na po si Sangkay at saka si Chris Ulo. Ayun. So si Jake Magnus busy kay Mima. Hanggang dito sinala mo yan, ha? Uy, viral ngayon yan, ha? Yung usapin na yan. Pero eto mas viral, Insan. Viral to kahapon. Kahapon. Kahapon kasi busy ako sa trabaho din. Na ibang-ibang trabaho, no. Hindi ako makagawa ng reaction. Kaninang umaga lang. So, ngayon, anong masasabi mo? Oo nga pala. So, at eto na nga. So, yung trending pala kahapon, buong Pilipinas na pag-usapan to, na yung lahat ng mga petisyon ni Kaufman, 3 ata or 4 yun na petisyon ni Kaufman, na interim release kay Digong, lahat is denied. Denied lahat? Failed. Hindi man lang naka 1-0. Kahit wala, 2-1 ganon. Wala. Isa 3 ata pagkakaalam ko, 3 or 4 yun. So 3-0. Oo. So ang lumalabas kasi dito yung isang pinaka main reason kung bakit hindi nabigyan ng interim release si Digong is yung network of supporter. Nako. So kasi ito yung sinasabi kasi ng mga ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na bakit tayo nyo pauwiin yan si dating Pangulo, tatay namin yan. Bukod sa tatay namin yan, hindi naman yan flight risk kasi nga matanda na. Correct. Ayan ang hindi nila naintindihan kasi hindi naman kasi kailangan dito na malakas ka personal na physically dapat malakas ka Ang pinag-uusapan natin dito is yung political, malakas ka pa ba political? Ayun. Sa akin kasi, alam mo kung pagbabasihan natin yung mga nakaraang taon bago siya mawala, meron pa naman talaga, di ba? Malakas pa nga lalo kasi naging mayor pa siya ng Davao Kaya nga, ibig sabihin kasi, Insan, hindi pa siya ganon na didiscover kung ano talaga yung pakay na itong mga tawag ko nga diyang kulto Kulto ni Duterte, di ba? So, dyan mo ngayon makikita na paunti yung mga taga-suporta niya. Kaya, para sa akin, yung desisyon ng ICC, tama lang yun Nakita mo ba yung mga pamilya ng biktima? Nagtatalunan sa tuwa. Palakpakan sila. Tapos alam mo nakakatawa dito. 'Di ba? Pinost sa sa social media. Dilusog ng mga ng mga taga-suporta ni Digong, binash nila doon. Sino? Yung babae? Yung mga yung mga nagpapalakpakan na yun. Naku. Yung mga pamilya ng biktima ng tukhang. So ang tawag nga nila doon, bayaran daw, di daw totoo na may biktima. Kamag-anak daw ng mga adik. Di ba nila nakuha yung naging desisyon ng ICC na ayan ang mga dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng interim release. Kasi ang point dito, si Duterte nga nakakulong pa, binabash na nila, kinukuyog na nila. Correct. Paano pa kaya pag si Duterte nakauwi? Yan. Ayan ang hindi nila makuha. Parang si Sara, di ba? Hindi, salita lang din na salita. Sa pa yan. Di ba sabi niya sugurin daw yung yung kulungan ni Digong at itakas. Sabing ganon. Yung mga salita nila na pinupulot din naman ng Siyempre, di ba? Alangan naman na walang nagmo-monitor diyan. Naka-monitor talaga lahat diba? yan. So, minomonitor lahat ang kilos at galaw Hindi nila. Hindi lang yung mga sinabi ni Sara pati yung mga
pagpunta-punta ni Sara sa ibang bansa. Pupunta siya doon, tapos sigawan ng mga tao, bring him home. Oo. So, ayun, nakikita din ng ICC yun. At saka sinisiraan niya, literal, yung ICC. Sa payan, oo. At lagi niya sinasabi, kinidnap ang tatay ko. Di ba? So, yan. Ano na ngayon ang ending? Ayan. Mukhang nagwawagi na ng nagwawagi si Senator Trillanes dito. Grabe ngiti ni Trillanes, no? Oo, di ba? Parang yung pang-asar niya, no? Yung pang-asar niya, ngingiti lang. Tingnan mo, na nakita mo yung statement ng magkakapatid na Duterte. Mabait eh. Ginagalang namin at nirerespeto namin ang desisyon ng ICC. Patuloy namin susuporta ng aming tatay. Pero sa kaso sa dahig. Yun lang. Wala nang panindira. Wala na. At ngayon, sabi ngayon ni yung abogado nilang si Torion, ngayon daw magiging mindful na raw ang magkakapatid na Duterte sa mga statement nila. Magiging mindful, mag-iisip na raw sila. So, ibig sabihin nun, dati pala hindi sila nag-iisip. Ito na nga eh. Nabalitaan mo ba si Panelo? Si Panelo. Iba na yung mga litanya ng salita niya. Iba na, no? Magaling daw. Magaling daw si Pangulo. At ito pa, tinatawag nyo Eka na weak leader eh. Hindi nyo ba napansin, Eka? Yung napagkahuli ni Kibuloy. Yung pagkadala ni Tatay Digong. Hindi na nga eh. Duterte na nga lang Duterte na lang tawag. Hindi na tinatawag na PRRD. Yun ang mga litanya niya, di ba? PRRD. Ngayon, Duterte na lang. Tapos biglang puri. Tapos yung sinabi niya pa nga ata dito, yung nagpahuli dito kay Kibuloy at saka kay Duterte, tinanggal niya sa pwesto si Torre. So that's political will. Sabi niya gano'n. Diba? So, nga. Magaling talaga ito, sabi nga. Sabi niya gano'n. Diyan ngayon, eto ba nakita mo na ba binash ng mga DDS si Panelo? Pero to be fair kay Panelo, no, kapag yan nag-critic yan kasi medyo may utak ng konti eh. Hindi katulad na ni Rocky na puro bunganga na, bangag-bangag, adik-adik. Tingnan mo si Panelo, hindi yan sumakay sa sa bangag issue eh. Di ba? Hindi siya sumakay eh. Hindi rin sumakay doon sa Pulburon video. Sa Pulburon video. Samantalang nasa SMNA siya nun. Correct. Di ba, topic ng SMNA, Pulburon video siya, tahimik lang siya. Tahimik lang siya. Bahala kayo dyan. Ang lang talaga kay Panelo, yung loyalty niya talaga, nakaidigong. Nakaidigong lang. Kasi sa atin, okay naman mag-criticize si PBBM eh. Wala, okay naman yan eh. Pero totoo yan, hindi lahat ng DDS natutuwa kay Sara. Kasi may mga naririnig ako, nadadamay daw sila sa katangahan ni Sara eh. Ay, sorry di ba? Disclaimer. Hindi, yun naman talaga. Literal naman talaga na ganun siya eh. Ito nga yung pinag-uusapan natin kanina dyan sa labas eh. Kung si Sara lang talaga matalino, mukhang delikado si PBBM talaga eh. Kasi makakakuha ng ng simpatya yung mga anti-Marcos. No, na talagang palitan si PBBM. Di ba? Parang di ba? Parang nangyari kay Erap dati. Tingin ng mga tao kay Erap dati, tanga, di ba? Tapos si Gloria matalino. Kung ganung senaryo sana eh. Wala eh. Baliktad eh. Wala eh. Matalino si PBBM talaga eh. Matalino siya. Tapos si Sara talaga yung matalino, papalit mo, ingot-ingot. Para namang... parang ganito lang yan. Halimbawa, sa bagay, may hilig naman ng mga Duterte sa ganyan eh. Oo nga. May asawa kang matino. Tapos papatol ka sa sa walker. Tapos kapag hindi ka nasiyahan, manununtok ka ng kutsilyo. Di ba? Mananaksak ka ng pabaliktad na kutsilyo. Ano si Polong? Di ba? So, alam mo, yung bang nakikita ng tao ngayon at masasabi na rin natin na wala na, hindi na tulad ng dati yung init ng pagtingin ng Pilipino sa mga Duterte. Pero sa tingin mo ba talaga, nabudol ba talaga mga Pilipino? Nabudol ni Duterte. Nabudol talaga ni Duterte. Matindi, no? Matindi. Sabi ko nga sa'yo, ang tanong ko nga dyan ano ang kinagusto nyo kay Digong? Sige nga, magbigay kayo ng dahilan. Wala naman silang maibigay na dahilan. Ang idadahilan nila yung puro chismis lang. Drug war. Oo, sabi nila, hindi, insan meron pa. Yung build, Eka. Ay, wala. Asan? Wala. Diba? Oo. Asan? So, maliwanag dito na talagang budol talaga. At saka kita mo naman yung mga taga-suporta nila. Bumalik ka na, Tatay Digong, para ayusin mo ang Pilipinas. Di ba binigyan na siya ng pagkakataon? 6 na taon? Natapos niya yon. At
bago matapos ang kanyang termino, ano sabi niya? Nagkamali siya, aminado. Hindi ko kaya na matapos, na ma-solve lahat ng problema. Lalo na yung corruption sa gobyerno. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years. Di ba? Yan. Yung sinabi niya nga yun. Sinabi niya kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years. Siguro, somehow, somewhere, gumaganon pa siya. Natawa nga ako sa mga taga-suporta ni Tatay Digong kasi kung magsalita sila ngayon, akala mo sobrang hirap ng Pilipinas na nung panahon ni Digong, sasagutin ko akala mo mayaman sila. Di ba ayun na lang sila sabi nila, naghihirap na ang Pilipinas. Bakit mayayaman ba kayo dati? Ito insan seryoso. Siguro kung ikaw, alam ko naman mahilig ka sa history, no? Kung ating babalikan lang, sino ba ang mga may issue ng korupsyon? Ngayon lang ba? Ngayon lang ba nagkaroon ng issue ng korupsyon? Pero, na may corruption ngayon. May corruption ngayon, pero ang presidente ang nangunguna para magpaimbestiga. Balikan natin yung mga presidente pagkatapos ni Apo Lakay. Exempted si Apo Lakay dito. Bakit? Kay Cory, ano nangyari? Maaanomalya ng mga government-owned na mga properties ang pinagbebenta. Issue yan. Totoo yun. So, ang mumura. Di ba? Pati yung mga yung mga pagmamay-ari ng gobyerno binigay sa mga kamag-anak. Yan na nga. Isa pa yan. Isa pa di ba? Bigay nga kamo, bigay. Hindi nga binenta, binigay nga di ba meron pa nga yung pangako na yung Luisita? No, hanggang ngayon tagal na yan. Yung mga lupay na dapat ipamahagi sa Tarlac. Wala rin yun. Ngayon, tungo tayo. Kay Ramos. Amari. Hindi ko, Amari scam. Pre-Amari scam. Pre-Amari scam. Meron pa yung yung Coco Levy Fund. Coco Levy Fund. Oo. Meron pa yan yung... yung yung privatization. Yan. Malupit yan. Alam mo pa, meron pa isa. Ano? Yung manumalyang pagbebenta niya ng property ng gobyerno. Yang MOA. Yan. Alam mo ba, yung per square meter lang dyan. Bata pa tayo nun. Siguro mga elementary pa lang tayo nun. Di umano binenta yan ng 10 pesos per square meter. Ngayon, tanong mo kung magkano. Siyempre, develop na kasi ngayon. Na-develop na. Baka kung yung 500 per square meter, baka kulangin. Insan. Kaya nga. 500,000 nung araw binenta niya 10 piso lang. Yung pala, kinikbakan niya. Yun yung issue noon. Yung privatization niya, yung Petron. Sa kanya rin nabenta yung Petron ata, pagkakaalam ko, yung share natin sa Petron. Nangyari din yan kay Ramos na pagbenta. Marami pang iba. Marami pa yan. Next natin. Sa ERAP, syempre. Alam na. Ano naging issue na ERAP? Tanungin natin si Chavit. Nakukulong na si Chavit pala, disclaimer. Makukulong na ba? Tinanggap ni Rimulya yung kaso. Plunder. Kaya si Chavit may alam ko ng mga nagawa ni ERAP. Balikan natin yan. Dito muna tayo kay ERAP. Ano naging issue? Weteng. Illegal gambling. Salin din. Salin din. Ito na ngayon, insan. Nung yan ay pinaputok ni Manong Chavit, yan ang issue, kumikickback daw sa illegal na sugal, weteng nga, si dating President Erap Estrada. Yun ang naging issue ng korupsyon. Diba? Tumatanggap daw ng, talaga naman dinideliver pa nga daw yung pera, mga bagbag din. Parang noon pa yan issue na yung mga bagbag na pera. Ano nangyari? Diba? Napatalsik. Pumalit si Gloria. Eto na. Anak ng mas matindi yung ginawa ni Gloria talaga. Sobra na. Grabe Si Aling Maliit. Merong ang daming issue ng korupsyon kay Gloria. At saka malimit dyan sa mga korupsyon ni Gloria, dawit na yung China. Diyan nagsimula tayo, nagkaroon ng problema sa China kay Gloria. Naalala mo yung ZTE? Kay Gloria yan. Yung bubukol po ito, Madam President. Si Losada nagsabi nun, di ba? At hindi lang yan, marami pang iba. Yung JMSU, na yung may usapan dito yung China at Pilipinas na magkakaroon ng pagsasaliksik sa West Philippine Sea. So pumayag ang Pilipinas doon kahit mahina yung mga kagamitan natin. Lugi tayo doon. Pero nangyari, nung natapos yung JMSU, wala tayong nakuwang research sa China. Ang nakakuha sila lang mismo. Yan. So ngayon, ang nakakalam ngayon kung saan may langis dyan, China lang din. Correct. Panahon ni Gloria yun.
eto na. Oh. Hindi lang yan, maraming Marami kay Gloria, sobrang Okay. dami kay Gloria. Sumunod, sino? Si paborito natin. Pinoy. Pinoy muna. Pinoy pala muna. Di ba? Fertilizer kay scam. Kay Jokjok Bulante. Di ba? Kay Jokjok Bulante. Yan, yung mga Ibig kong sabihin, hanggang kay Duterte, lalo na ito, tong matanda na ito na nakakulong na, harinawat hindi na makalabas, kita mo, Parmali, di ba? Droga, sugal, pinakyaw niya lahat. Pogo, yan na nga. Pinakyaw niya lahat. So ngayon, parang itong mga DDS, parang panibago na para bang gusto nilang palabasin na ang pagnanakaw at korupsyon ay sa gobyerno lang ni Pangulong Bongbong. Di ba? Nakuha mo? Yun yung naratibo nila ngayon. Pero na kung gusto makikita mo na naman ipakita. yung korupsyon ngayon kay Presidente Bongbong Marcos, continuation lang yan nung mga nangyari kay Digong Continuation na kung ano yung nangyari kay Digong, flood control, nagsimula kay Digong yan. Nagpatuloy lang kay PBBM yun. No, hindi walang bagong isyong korupsyon Tama. Pero ang pagkakaiba dito, hindi pinabayaan ni presidente. Bago tayo pumunta diyan, puntahan natin tong mga DDS. Dahil yun yung mga propaganda at mga naratibo na sinisiksik nila sa taong bayan. Gusto nilang paniwalain yung taong bayan na ang nangyayari ngayon na korupsyon ngayon lang. Sa panahon lang yan ni Pangulong Bongbong nangyayari ang korupsyon. Kaya yung iba na nalilito, hindi maunawaan na itong pagnanakaw sa kaban ng bayan ay minana na sa mga nakaraang mga administrasyon. Naging kultura. Yan ang dapat nilang maintindihan at ngayon ay pilit nilalabanan ng ating Pangulong Bongbong na siya mismo sinakripisyo yung sarili niya na gobyerno. Kita mo? Marami naman matatalino na naunawaan yan. Patunay, kamo. Patunay ka mo. Paano? Sige. Ay kita mo yung mga dilawan at saka pinklawan. Paano nga? Bakit? Gusto ba nilang tanggalin si Pangulo? Siyempre, ayaw nila. Bakit? Nakikita nila kasi na talaga namang totoo at seryoso si Pangulong Bongbong para sugpuin etong sobra na sakit na korupsyon. Parang parang example yung mangyayaring rally bukas. Yung mangyayaring rally bukas. Well, merong mga resign BBM, resign Sara doon, pero konti lang 'yon. Mga makabayan black 'yon. Pero mas marami pong aatin bukas sa rally, puro resign Sara lang. So nandiyan nga po yung Akbayan, nandiyan din yung Caritas Manila, Ateneo, di ba? Kasama sila, pero ang panawagan nila resign Sara lang. Tanong ko sa iyo. May tanong uli ako sa iyo dahil sige. mo, saang mga lugar nang galing? Ateneo, Lasal, Simbahan Katoliko. Yung lugar ng mga matatalino yun, insan Kaya nga. Tanong ko uli sa iyo. Saan nang gagaling ang taga-suporta ni Digong ng kulto ni Duterte? Saan galing? Ayoko sabihin. Yan, di ba? Yun doon mo na lang, no? Ayaw namin makasakit ng damdamin, mga kababayan. Baka pero racist tayo. Pero alam nyo na yung pagkakaiba, di ba, ng mga tao na nanawagan at sumusuporta at nauuto nila. Mauuto mo ba yung mga taga-Lasal? Di ba? Mauuto mo ba yung mga taga-Ateneo? Ang nakakatuwa sa mga taga-Ateneo, alam naman nating mga anti-Marcos yun ever Correct. since. Pero iba yung ginawa ni PBBM talagang unifying president Pati yung mga kritiko niya sa kanya ngayon, bumibilib sa kanya ngayon. Diba? Kasi kung ayaw sa kanya yan, pati siya dapat papagre-resignin bukas. Correct. Diba? Hindi lang maiwasan na meron talagang mga iba. Hindi, meron pa rin talagang mga yan. Na mga mangilan-ngilan. Mga pawok. Mga pawok yan Pawok Hindi, tawag natin dati pawok, di ba, ng eleksyon, no? Yung pawok talaga. So, di ba? So, yon mga kababayan, nako, bago natin to ituloy, mga kababayan, subukan, mag-ano po muna kayo, no? Mag-follow po kayo sa page ng, ng ating Radyo Pilipinas at sa mga iba pang mga platform. Opo, tutuloy po tayo makaraan ng isang sandali.